ang pasimula ng ating pagbubungad ng tunay na kalagayan ng ating bansa. Nakasama po natin ito sa EDSA, sa liwasan, at kahit pa sa harap ng Korte Suprema at sa harap ng Senado. Yes. Siya po ay naging Former paglilingkod niya. political advisor ni PRRD, ang ating former president. At dating mayor, dating congressman. At ngayon, nagsisilbi bilang founding president ng kampilan ng mga mamamayang Pilipino. Pakinggan po natin ang pagbungad ng State of the Nation mula kay dating congressman at dating secretary to former President Duterte, Attorney Jing Paras. Maraming salamat ating butihing kaibigan, panglaban ng ating organization, Kampilan ng Mamayang Pilipino, ka Eric Celis, ang ating Board of Director, Oliver Reyes, ang mga opisyal ng ating kampilan, ating mga mahal na mga kaibigan, mga leaders ng bawat parallel organization under the umbrella of Kampilan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Nandito na naman tayo muli, nagsama-sama. At ngayon, dito po natin iladlad kung ano na naman ang kalagayan ng ating bansa. This is the fifth SONA of the President. It is almost his fifth year. Kunti na lang taon, one year and a few more months, he will have finished his term. Pero we look back. Tayo po ay umatras kung ano po ang mga nangyayari. Kausap ko nga parati itong aking kaibigan, si Attorney Luna. At natingnan namin na tayo ay nakalagay na sa isang failed state. Wala na. Kunting tulak na lang, mahuhulog na po tayo sa bangin. Kasi po, walang ginawa itong ating bangag na Pangulo. Yung kapatid niya mismo, na sana, sabi niya, nung maliit pa sila, inaalagaan niya ang kapatid niya. Pero hindi na niya kaya kasi patuloy ng patuloy ang pagiging adik. At nadamay ang ating bansa, mga kaibigan. Dahil walang tama na desisyon itong Pangulo namumuno ngayon sa ating bansa. Unang-una, binigyan natin ng pag-asa. Although hindi ako sumuporta dito, pero kami ni PRRD, noong panahon na tumatakbo ito at sumama si Vice President Sara bilang Vice Presidente niya noong 2022. Nilapitan ako dahil ito si Martin Romualdez, kumpare kong buo ito. Nilapitan ako noong panahon na yon. Sabi niya, Brad, baka pwede mong pakiusapan si President Duterte na i-endorse man lang si Marcos. Kasi nandiyan naman si Vice President, ang Vice President niya. Sabi ni Duterte, over my dead body. Noong pa lang, winarningan na niya ako at sinambulat ko na sa ating mga kasama. Sinabi po ni PRRD, noong pa lang 2021, he is a weak leader. He is a drug addict. At walang kakayahan yan. Lumapit sa akin yan, gusto maging Vice Presidente, tinanggihan ko. Dahil alam ko na walang potensyal yan na magiging leader ng ating bansa. So since then, it has borne out in my mind na ganun talaga. Kaya as early as 2022,
doon sa isang radio station, September of 2022, we launched our criticism of Marcos Jr., mga kaibigan. Dahil binigyan siya ng 3 buwan bilang Agriculture Secretary, pumalpak na bigla. Tuloy-tuloy ang smuggling, tuloy-tuloy ang paggagancho, yung sugar, niluto na nila. Kaya nga yung Vic Rodriguez ay natanggal dahil sa sugar fiasco. Tuloy-tuloy ang pagsinungaling na bibigay niya yung 20 pesos na rice. So, we are now 5 years. Nag-give up siya sa agriculture dahil hindi niya kaya. Ngayon, kailangan na sana mag-give up na siya bilang Pangulo dahil hindi na niya talaga kaya. So, mga kaibigan ko nandito, ilang taon na, since 2023, nanawagan na po kami. Kaya nga tinatag namin yung Marcos alis dyan. Ito yung pinakauna naming tinatag kasi as early as 2023, nakita na natin yung kabulastugan na pinaggagawa ni Marcos. Hindi natin alam na noong 2023 pala, nag-umpisa na yung hundreds of billions of insertions. Noong 2024, inulit niya. Noong 2025, inulit. In fact, pati yung mga kasabwat niya, mga pinklawan, at mga pulahan at mga dilawan, isa dyan yung si foot and mouth disease. Sino ba yung foot and mouth disease? Frank M. Drilon. Sabi ni... Tulog na Senado. Sabi nitong tabatsoy na ito, siya mismo, the 2025 budget is the most corrupt budget. Pero, mahiya kayo. Sabi niya, mahiya kayo. Ngayon, dapat, sinabi ni ka Eric, dapat ang tema ngayon ng SONA ay, ako nahihiya sa inyo. Bakit? Walang natupad na mga promesa. At ang inflation ngayon, nasa 6.8% na mga kaibigan. Anong significance niya? It has a reverberating effect on the economy. It has the effect of our foreign exchange. Magkano na ngayon? Kagagaling ko lang sa labas, nagpapalit ako ng konting pesos to dollars. Kung papalit ka doon sa airport, 62.5%. 62.5 pesos to $1. More or less, nasa between 61.8%, 61.8 pesos to 62 pesos na ngayon. Anong significance po niyan? Unang-una, kinuhanan niya ng pera ang mga bangko. Alam naman natin, ang Land Bank was established para bigyan ng empowerment ang mga farmers. Doon po kumukuha ang mga maliliit na mga magsasaka ng pera para mahiram nila, para ibungkal sa lupa to cultivate their land. Pero kinuha na niya ng 50 billion, mga kaibigan. Yung Land Bank naman, yung mga entrepreneurs. Yung DBP naman, yung mga entrepreneurs. Doon po kumukuha ng pera na loan para sa kanilang pagtatag ng mga maliliit na negosyo. Kinuhanan din ng 50 billion. Dinala nitong Maharlikapan. Sino nakikinabang? Yung mga crony, yung mga tangko, yung mga rason. Kung sino-sino ang mga cronies na kung iniwanan man lang sana yung pera sa Land Bank, ang dami pong farmers. Kaya ngayon, umaangkat tayo ng halos lahat natin na mga basic needs sa ating pamamahay. Bigas, inaangkat. Sugar, inaangkat.
There was a time na Secretary of Agriculture siya, imbis na bumaba, tumaas to 700 pesos ang bawat kilo ng sibuyas. At yan ay hindi pa na-address hanggang ngayon. So kung ang dollars natin ay $1 is 62 pesos, 62 pesos ba ang dami ng pesos natin para bumili ng mga sibuyas, ng mga bigas, ng mga kung ano-ano. Kasi ini-import natin halos ngayon. Kaya, kawawa ang mga farmers natin, mga kaibigan. Kaya I would be surprised kung anong pambubola, ang pambubudol na naman ang sasabihin niya ngayon. Pero ang matindi sa lahat, mga kababayan, well, I'd like to welcome Konsehal Rani Ludovico from Quezon City. Ito po yung ating inaasahan sa ating mga participants ng mga rally natin. Okay. So, yung mga kababayan, wala nang karapat-dapat na sabihin pa si Marcos. Matutuwa sana ang buong Pilipinas kung sabihin niya, mga kababayan, ako ngayon dito sa fifth zone ako, I am tendering my resignation as President. Yun! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Now! Kasi nga, bakit naman? Nahiya kayo. Mahiya kayo. Pero, sino bang nakulong? Sino bang nakulong sa mga nahiya? Ni isang congressman, wala pang nakulong, mga kababayan. Wala pang nakasuhan. According to Pinky, yung bakla na senador, 67 daw. 67 daw ang mga congressman na mga tongkraktor. Pero nasaan na? Wala. So, yun mga kababayan, wala na talagang asahan tayo. Imbes na yung ating kaibigan na si Marcoleta, walang kasalanan, walang involvement, yung pang inuna. Pero yung sinasabi niyang Joel Villanueva, Chris Escudero, sabi ni Ombudsman, mga 2 weeks or 3 weeks ago, sabi niya 1 linggo na lang makakasuhan. Nasaan na ang kaso ni Kilay Escudero? At ni Joel Villanueva na maraming chicks? Wala. Walang nangyari sa kanilang kaso, mga kababayan. So, ano pa ngayon sasabihin ng ating Pangulo na sabi ng kapatid niya, drug addict? Wala na masasabi. Kaya, lahat na sasabihin niyan, puro kasinungalingan. Kung anong sasabihin ni Claire Castro, mas doble kasinungalingan ang sasabihin ni Marcos Jr. mga kaibigan. So, ngayon, asahan natin na wala nang mangyayari until 2028. Kaya tayo sana together, ito, nandito si General Virgil from UPI, si Attorney Luna at mga iba pang mga leaders, magbuklod-buklod na tayo. Let's go for one big bang. One big bang. Yes! At manawagan na tayo. Marcos resign. Marcos resign now! So, hindi ko na nakawin pa ang pagkakataon ng ibang mga speakers na magsalita. Ang masasabi ko na lang po, magkaisa po tayo at panawagan na po natin. Kasi wala namang sasabihin after the 27 July, yung kanyang pipso na lalo pa tayong mababaon sa putik. Kung doon tayo sa isang lugar na binabaha, pagkatapos ng tubig na wala,
tayo ang nabaon sa putik under this Marcos administration. Yun po. At nakita niyo na for the last time, let me say this. Puro kabulastugan ang nakikita natin sa impeachment. Sabi ko nga dito sa mga huwad na mga prosecutor, na mga congressman or mga congressman, mga walang hiya. Kung sa basketball pa yan, bench warmer. Binsoy. 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 Pero magkano nilulustay ng House of Representatives na pondo para i-maintain sila, para nakaupo lang at palakas ng kanilang kain doon sa mga snacks at nagpapainit ng kanilang puwet doon sa upuan. Wala. Ang pinakabobo na pinakapangit na babae, ilang beses sinita ng presiding officer. Nakakahiya. Kaya, and they are spending itong impeachment 25 million a day. Yes. Can you imagine? Ilang araw pa lang, ang tagal pa matatapos. So, ilang bilyon kaya ang lulustayin dyan. Pero alam naman natin lahat, mga kababayan, na wala nang katuturan yan. Kasi, maski ano pang gagawin nilang, kung ilang pang matibag ang ilalagay nila dyan sa witness stand, the decision will always be acquittal of the Vice President. Yes. Why? Hindi nila makuha yung 16 eh. So, can you imagine spending billions para lang ang purpose ay propaganda para sirain lamang ang ating Vice President? So, yan lang po. At manindigan tayo today and the rest of the days para magkabuklod-buklod, magsama-sama po tayo lahat. Mabuhay po ang Pilipino. Maraming salamat, dating political advisor to former President Rodrigo Duterte at ngayon tagapangulo ng Kampilan ng Mamamayan, Attorney Jing Paras. Mga kababayan, tawagin natin ang boses mula sa pananaw ng